Praise God. So, one more clap offering to the Lord. Amen. Praise God. Yung malakas sa palakpak para po kay Jesus. Tayo po tumayo. In a few seconds, let us clap our hand to our Savior, to our Redeemer, to our Healer. He is our Comforter. He is Jesus. He is the Son of the living God. He is the model sufferer. He is the bread of life. Yes, He is the soon coming King. All the glory belongs to you, Lord. Amen and amen. Nakakaupo na po tayo lahat. So, we are so blessed today. Amen sa mga nag-testimony. I am the eyewitness sa ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Amen. So, congratulations to the families na patuloy na bibigay ng shining thanksgiving to the Lord. To truly, as we declared last month, I am blessed to be a blessing. Ngayong buwang ito ng November, ang ating declaration ay arise and shine. Sabihin natin, this is the day for you to shine. Sabihin mo, magliliwanag ka. Amen. Meron shining moment. And I'm so blessed. At ngayon, before I proceed, kanina nag-iyak ako. Alam niyo, pag talaga ang kabutihan ng Diyos yung kumilos, wala kang magawa. But today, I want to recognize, nilapitan ko siya kanina, magkapatid. I remember no, ako'y unang dumapo sa San Pablo City. Ilang taon na yon? Mga bata pa ito, mga ito. May isang lalaki sa Guadalupe na dumalo at doon nagsimula ang istorya ng mga Bible study, different place. God is truly God. He is restoring. And as we declare, we have one God, one family, one faith, one family. Pwede tumayo ang magpamilya Florentino, Lani, Liska, yung magkapatid. Nais natin, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Yung iba, hindi sila kilala. Pero sa tatay nila nagsimula. Wala nakakakilala, siguro yung iba pamilya. But ay nais ko lang bigyan ng katulad na ibinless ni Jonathan si David. Ni-recognize ni David yung kabutihan ni Jonathan at ng kanyang ama in front of his kingdom. Then today, I want to recognize and to be thankful sa Florentino family, Lani, and ang anak. Ako yung nagagalak. Higit nagagalak si Lord na yung tanim na itinanim ng Diyos sa inyong puso, ng inyong tatay, siya pa yung unang nag-drawing ng magandang church. And I hope makikita ko yung drawing nyo dito. O, di ba? Merong mahuhusay na anak. So, I want to comment lang. Dahil, ayan, hanggang sa ang Diyos ay kumilos, maraming mga tatay nung kasama ko. Isa doon ay ang tatay niya, si Kuya Ebot, yung pamilya ng Maglalang. No? Lahat mga pamilya. Pero remembering that Kuya Nanding, ano pangalan ni Mama? Ate Lina. So thank you. God bless. And I hope ito hindi simula. Ito habang kayo dadalaw sa San Pablo, welcome to our family. Ha? Thank you. Nakachat ko kasi siya. Sabi ko, kamusta na? In-invite ko siya, sabi ko. Nag-heart. Nagulat ako kanina nung pumasok. So, thank you. Sabi nga ng Bible, pag may kaluluwa na nung balik sa Diyos, libo-libo anghel ang hindi maputol ang kasayahan. Amen? Nagagalak tayo ngayon. Amen? Sabihin nga sa tabi mo, I'm glad you are here. Happy Family Day. So, bibihira lang tayo magkita at ito po ay ating ipinag-pray. At wini-welcome po natin ang bawat area. Siguro may oras pa naman tayo.
Okay? Pastor Conrad, remind me, baka may malimutan ako. Sa malayong lugar, sa Nicolas, tumayo po kayo. Tayo po kayo sa pangunguna ni Pastor CJ Guevara. Amen. So, congratulations. Salamat po. Ayan, nandiyan sila Lola. So, ang San Antonio, medyo meron San Antonio kasi namatay yung kanilang apo. So, okay lang naman, walang problema. Ang Rizal, palapangan natin ang Panginoon. Pwede kayo tumayo? Praise God. Sa panguna ni Pastor Philip at saka ng aking apo si Cindy. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Sino pa ba? Guadalupe, siyempre, Guadalupe. Okay, praise God. So, amen, thank you. Ano ba? San Diego. Okay, ayun, praise God. So, sa amin, San Antonio, Santa Ana. Yung mga taga Santa Ana, tayo po kayo. Sige po. Praise God. Yung barkada ng Sampaloc Lake. Ano ba, Pastor? Santa Monica. Praise God. Coming. Sino pa ba? Ayun. Santa Monica, San Diego. Okay, tumayo na. San Miguel. Palapakan natin ang Panginoon ang ating mga community house church. So, praise God. So, napakabuti ng Diyos. Ano pa ba? Balok. Taas po ang tagamay ng mga taga-Balok. Ayun. Praise God. So, wag po kayo mahiya. Ito po yung Bible study natin, mga community na nakatira po sa may Balok. So, welcome po kayo and we are blessed to be with us today. At pag-pray po natin kahit quarterly, magkaroon tayo ng ganito. Aside from our anniversary gathering, ay magkasama-sama sa iyo. Kasi sabi ng Bible, how good and how pleasant it is the brethren dwell together in unity. Sabihin natin, napakaligaya at kahanga-hanga na ang bawat pagkakapatid ay nagsasama-sama. Sabihin natin, nagsasama-sama. Praise God. So, nais ko pong tuloy na po ngayon ang ating pong short message. At ito po ay ating pinag-pray, one God. Sabihin nga natin, one God. One faith, one family, arise and shine. So, napakahalaga ang word na ito for me, yung ating pong nangangasiwa ng ating media, sa ilang po mga platform natin, si Roldan, no, ay sinabihan ako monthly kung kinakailangan, meron. So, nagsesend ako sa kanya. At tayo nagagalak sapagkat ang bawat salita ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya sabihin natin na one God, one faith, one family. Ito ay kinuha natin dahil alam naman natin from the very beginning, generation by generation, God raised up in every families. Do you believe na ang Diyos ang nagre-raise up ng family? Mula po doon sa Genesis chapter 2, verse 18, God ordaining the very beautiful community start from the family. Kaya ang sabi po ng Genesis na it is not good for the man to be alone, and I will make a helper suitable for him. Kaya unang nilikha ng Diyos ay ang pamilya. Kaya ang pamilya ay nagiging malakas na pundasyon ng isang komunidad. At pag malakas ang pamilya, malakas ang komunidad, malakas ang syudad at malakas ang bansa. Amen? At ang foundation nito ay napakahalaga na maunawa natin, God Himself. Sabi natin, my God. Minsan kasi tayo ipinaglalayo-layo ng understanding about God. Ang pumapasok agad natin ay religion. Amen po ba? Kaya minsan nakakaroon tinatawag na blocking, opportunity na ang Diyos ay makakilos sa pamilya sapagkat pag pinag-usapan ng God, sinasangga agad ito ng kanyang religion o differences. Ito ang aking relihiyon, ito ang aking relihiyon. Pero dapat, hindi. Ito pa ang maging bridging o tulay para tayo ay magkaroon na tinatawag na malakas na pamilya sapagkat the very matter is the relationship to God. Sabihin natin,
relationship. Kaya in our community, we will establishing our relationship to God, to the family, and to the family of the believers. Amen? Kasi minsan, pag meron kang church, peace be with you, pagdating sa labas, hindi naman magkakakilala. Pero tayo, sa gabay ng Panginoon, hindi naman perfecto, but we are truly pursuing what the Lord's will in our family. Kaya, napakahalaga na maging Christ-centered. Sabihin natin, the center of our family is God. Sabihin natin, God. Kasi pag hindi ang Diyos, ay mahihirapan tayo. Kaya sabi nga ng Bible sa John chapter 15, we cannot do without God. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Kaya sa atin, minamatter po natin ang relationship rather than religion. Sabihin natin, relationship. Kasi yun po ang ating magkukunik sa atin. The word Jesus and the symbol of the cross is very symbolical, vertical, and horizontal. Means God is reviving the relationship between the Father to the people and between to the people to another people. Amen? And that is the cross. Kaya may ministeryo na namimiss-misan, and that is the ministry of reconciliation. No? Pinaghihiwa-hiwalay kasi na kanya-kanya kaisipan. Kaya tayo, napakahalaga na iisang kaisipan, ito ay para sa ating Panginoon. Amen? Sabihin natin, I want to glorify God to my family. At ang Diyos ang magbibless sa akin. Okay, tuloy po tayo. Buksan natin, meron pong kwento ito. Kukwento ko lamang itong passage. But, kukunin ko lang po yung dalawang verse. Sa Mark chapter 5, verse 19 to 20. This story is the very significant during the time of Jesus. Sapagkat ito po ay istorya ng isang tao na demonized. Naging alipin sa matagal na panahon, naging alipin ng kaaway, naging alipin ng bilanggo, ng kadiliman, bilanggo ng sakit karamdaman, bilanggo na kung saan ay alipin. At ito'y nakaranas po ng paglaya. Nakaranas ito ng paglaya. Nagkaroon siya na tinatawag na deliverance. Nagkaroon siya ng paglaya. Kaya ang sabi po dito sa verse 19, basahin natin, Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Kasi ang nais po ng tao, sumama sa Panginoon. And that is the root of the history. Siyempre, nablis siya eh. Ang sabi niya, Lord, binlis mo ako, pinalaya mo. Kasi ang taong ito, alam niyo ba kung saan natutulog? Sa sementeryo. Doon na siya. Kasi bakit? Left behind siya. Ang dumi ng kanyang katawan. Iniiwasan siya ng maraming tao. And nobody can say to him, may pag-asa. But praise God, na-encounter niya si Jesus. Amen? At biglang nagkaroon ng kalayaan. Na-deliver siya. At pagkatapos, sa sobrang excitement ng taong ito, sabi niya, ako'y susunod na lang sa'yo, maglilingkod ako sa'yo. Sasama na ako sa'yo. Pero pinigilan siya ni Jesus. Ang sabi niya, no. Huwag ka sumama kagad sa akin. Umuwi ka, sabi ni Jesus. Jesus did not tell him, but he said, no, go home to your people and tell them how much the Lord had done for you and how He has had mercy on you. Ano ito? Alam nyo, sa ating buhay, may ginagawa ang Diyos. Do you believe that? Sino na may ginawa ang Diyos sa inyo? Ako, napakarami ng ginawa ang Diyos sa amin. Sa tatay ko.
No? Kasi ang istorya ng aming pamilya, tatay ko lang ang nakarinig ng Biblia. Pero hindi niya itinago. Kaya ginawa niya ito. Tell your people, tell your household, tell your family what the Lord had done for you. Kaya napansin ko noon ang tatay ko kada umuwi na andun sa labahan, tinutulungan ng nanay ko, sinishare ng Word of God. Sinishare ng kabutihan kasi order yon ng Panginoon. Amen? Kaya ang ating pong topic for family is to be saved. Amen? May dahilan. Amen? Kaya sabihin natin, tell. Sabihin mo ito sa lahat ng ginawa sa iyo. Kaya ang isang tao ay napakahalaga na sabihin yung ginagawa. Amen? Na-invite po ako nakaraang linggo sa isang anibersaryo. Bali tayo po ang nag-start doon. So, Pastor Joseph na pastor doon. Alam niyo, sabi ko sa kanya at hindi niya malimutan, ang buhay natin ay parang kwento. Pag tayo nawala sa mundo, kwento na lang tayo. Kaya habang tayo nabubuhay, gumagawa tayo ng kwento. Amen. Nakuha niyo po ba? Kaya ang kwentong iyon, hindi mailalayo kasama pamilya mo doon. Na Lord, ang kwentong ito ikukwento ko sa pamilya ko. Kung baano kabuti ang Diyos. Kaya yung kabutihan, hindi natin masisisi yung mga taong nakaranas ng mabubuting bagay sa Diyos na ikukwento ko agad sa iyo. Amen? Hindi dahil binabangga yung pananampalataya mo. Kundi meron siyang naramdaman na hindi ko pwedeng hindi sabihin ito. Sapagkat ito ay sinabi ni Jesus. Kaya sabi dito mga kapatid, sa verse 20, anong response ng tao sa verse 20? So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus has done for him. Sabi natin, how much Jesus has done for him. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat living testimony, si Abby, mga estudyante sila pero before, yung kanilang magandang tita. Nandiyan may magandang tita niya. At saka yung ating masipag na pastor, si Jay. May kwento silang dala-dala eh. Nakuha niyo po ba? Kaya doon sa mga community, may dala-dala silang kwento. Hindi lang Bible study, kundi kwento ng katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, na ang Diyos ay nagbibigay ng kasagutan sa panalangin, at ang Diyos nagbibigay ng higit na pagmamahal sa bawat isa. Kaya pag sinabing pagbabago na ito po ay sinasabi ng Diyos, ito'y bahagi na kanilang, yung kwento na kanilang naranasan. Ito yung kita ko sa taong ito. Kaya ako'y naniniwala, ikukwento natin ang kwentong ito. Amen? Sabihin natin, Amen Lord. Ikwento natin, kasi alam nyo, marami naghihintay. Alam nyo, mga Pilipino pa naman, mahusay makinig. Kung nabubuhay pa ang inyong, sino nakakaalam nun? Ang inyong, di ba? Umiiyak yung kwento, umiiyak din kayo eh. Tapos wala. Sumunod naman ay ang inyong kuya, Kuya Eddie, yung pumalit. So makikita natin, maging ang media, dinadala ang kwento ng katotohanan ng buhay sa bawat manunood. Si Charo Santos, may kwento rin. Di ba? Amen po ba? Alam niyo ba yung kwento? Maalaala mo kaya? O nanunood yung mga nanay. Alam niyo, yun ay kwento ng buhay. Na ito ay kapupulutan natin ng aral. Pero may isang kwento na hindi lang aral, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Amen ba? Kaya kung tayo na-amaze sa iba't ibang programang may kwento, sa radio, sa TV, pagkwentuhan natin ang magdadala ng kaligtasan sa ating pamilya.
Amen. So, tuloy po tayo. Meron po ako nakita dito mga kapatid na napakahalagang bagay. Why Jesus commanded these people to tell them what the Lord has done. Bakit iniutos ng Panginoon sa taong ito na umuwi ka and tell your family what the Lord has done? Bakit? Unang-una, number one, God's will for every family towards God. Sabihin natin, God's will for God's family towards God. God's will of God toward our family. Ano ba talaga kalooban ng Diyos sa ating pamilya? Alam niyo, ang pamilya natin ay napakahalaga. Ang sabi ng aklat po na Revelation, one day, meron po tayong great reunion in heaven. Magsasama-sama ang kanyang nilikha at magkakaroon ng tinatawag na great reunion bago nating i-receive ang great white throne judgment na ibibigay sa mabubuti at ibibigay ng Diyos sa masasama. At according to Revelation chapter 20 hanggang chapter 22, meron po doong huling pagluha. Bakit? Sapagkat sa lupa sama-sama kayo, pagdating doon, kulang ang isa. Kaya napakahalaga ang sinabi nito ng Panginoon, go to your family, tell them what the Lord has done for you. Kaya ang ginawa po ng tao, he go to the metropolis, Decapolis, na andon ang pamilya, isang siyudad, they tell them what the Lord has faithful to him and what the Lord has done. And sabi po ng verse 20, and all people will be amazed. Amen? Sabi natin, all my people will be amazed. Kaya okay, number one, what the will of God toward our family. Unang-una, all of God, all of them will be saved. Sabihin natin, all of them will be saved. Naniniwala kayo na ang buhay natin sa lupa ay temporary lamang. Amen? Walang may hawak ng buhay natin. Katulad na nangyari po doon sa akin, sa asawa ni Ned. Kwento ko lang. No ako'y na-emergency sa Lipa, inoperahan ako dito. Dahil dinadialysis ako eh. Kailangan ko ma-emergency. Then, 3 beses, maging dito, no ako inoperahan na dito. Siya po nagdadrive sa akin. Naandun sa una, sa huli, siya nagdadrive, pare, lakasan mo loob mo. Kasi baka kayo dito, ayaw lang sabihin, baka dito kaabutin. Talagang hirap. Kapos kang huminga, talagang halos mamatay ka. 3 times. Pero sino magsasabi that after 1 month, nauna pa siya sa akin? Nakuha niyo po ba ako? Amen? Hello? Dumadalo pa yun dito. So doon ko nakalaman kung bakit kailangan na habang buhay ang ating pamilya, kausapin natin sila. Dahil ang unang-unang kalooban ng Diyos sa kanila ay hindi para lang humaba buhay, hindi para lang yumaman, hindi lang para matupad lahat ng pangarap, kundi magkaroon sila na tinatawag na kaligtasan. Sabihin natin, kaligtasan. Amen? At purihin ng Panginoon, nung nga siya may sakit na, galing ako Cavite. Kasi twice a month, napunta ako ng Cavite. Nagtuturo ako ng isang school doon. Bigla nag-chat, pare, nasan ka? Sabi ko, on the way kami pa San Pablo. Dumaan ako sa kanila. Naandun siya, namamagana yung katawan. Talagang maligdan. Sabi ko, pare, naalala mo nung ikaw yung nagdadrive sa akin. Nakikita tayo pag-pray. Alam niyo, tumanggap siya. Bagamat siya Christian na, pero kailangan patang kasi ang alam niyo ang kaligtasan, hindi nakukuha na sa pagdalo sa simbahan. Ang kaligtasan ay tanggapin mo ang tagapagligtas. Dahil ang may langit, ang may ari ng langit ay si Jesus,
Kaya dito pa lang sa lupa, kilalanin mo ang may-ari ng langit sapagkat siya ang magwe-welcome sa iyo, walang iba kundi si Jesus. Alam niyo, hinawakan ko kamay niya, umiiyak, pare, handa na ako. Nanginginig siya. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Inihahandog ko sa iyong aking buhay. Hindi ko alam, yun na pala ang huling pagkikita namin. And one morning, nakita na lang siya sa upuan na nakaganon. Wala ng buhay. Hindi natin po kaya i-predict o reprogram any typhoon o storm in our lives. But we can prepare to have a deeper root with regard to God. Dahil anumang bagyo, pag ikay may matibay na ugat sa Panginoon, hindi ka kayang tinagin. Amen? Amen po ba? Hindi ka kayang alisin. Kaya alam niyo, sabi ko nga, ako po'y dinadialysis 1 year and 5 months na. And dahil malakas na malakas. Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko sinisi ang Panginoon, by the way. Nasa iba, sasabihin nila, naglilingkod ka na matagal, naging pastor ka, kung saan ka nakarating. Sabi ko, no? Kung mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa aking pinagdanasan, I will exalt Him. And I never stop serving the Lord till the last breath of my mouth. I want to serve Him. Kasi alam niyo, lahat tayo mawawala. Amen? But the number one will of God for our family to say the great story of Jesus, to receive Jesus Christ, your father, your mother, regardless of religion. Ano man ang religion mo, hindi natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin to ay ang tagapagligtas na may-ari ng langit. Tanggapin mo na tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. Ano sabi ng Bible? Sa Acts, buksan natin ang Acts chapter 16. Ang sabi dito, and that one brought them out and asked, Sir, what was I do to be saved? Sa Acts chapter 16, verse 30, may nagtanong, ano po ang aking dapat gawin para maligtas? Okay? Sabihin natin, what must I do to be saved? So, tingnan natin ang sagot. Anong sagot? Basahin natin. They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Sabihin natin, you and your household. Ano gagawin mo? Believe in the Lord Jesus Christ. Hindi sinabing mag-member ka sa isang religion. Nakuha niyo po ba ako? That the way to save God, to serve, for us to be saved, you need to believe to the Savior, the Son of the living God, no other than the Lord Jesus. Palapakan natin si Jesus. Siya lamang. Kaya ang sabi ng John 3:16, ang sabi ganon, for God so loved the world. For God so loved the world, you and me, the world. He's talking the world, the people, you and me, your family. Ang sabi niya doon, for God so loved the world, your family. Ano sabi? Ibinigay niya ang kanyang anak. For those who believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Everlasting life. Amen? Kaya ang sabi doon, to for those. Sabi natin, for those. So ang salvation is given to those who believe. Sabi natin, do you believe? Sabi mo sa pamilya mo, do you believe? Yes. And as you believe to the Creator of heaven and earth, the Lord Jesus Christ, even Jesus Christ Himself, the honor of heaven, and sabi ganon, I am the way, the truth, and the life.
No one's coming to the Father except through me. Dadaan at dadaan ka kay Jesus. Amen? Kaya ang ating pong way ng salvation, it is not membership. Even the life in Christ itself, hindi tayo maililigtas nito. Hindi. Maging panatiko sa life in, hindi kayo liligtas. Unless the Lord Jesus Christ, you receive and believe as personal Savior. Amen po ba? Amen? Kahit ang asawa ko, kahit ang mga anak ko, hindi ko kayang iligtas sila. Pero ano sabi ng Bible? The blessing. Believe in the Lord, Jesus. Sabi natin, you. Everybody say, you will be saved. You and your household. O kawain mo kapamilya mo. Your household. Your pamangkin. Your nana, your tatay. Your bayaw. O palapakan natin ang Panginoon. Life in Christ, ang ating minamater is to share the great story of the cross for the family to be saved once they believe to Jesus Christ, me and my soul. Kaya ngayon, mga magulang kapatid, yung kasama ko sa bahay, si Chito na andyan. Minsan nga, magpatotoo ka. Yung kapatid kong yan ang sakit ng ulo ko nung araw. Uuwi ako sa amin, may tao. Kita ko, nagpapasugal. Nako niyo po ba? Amen? At ang baho ng kwarto. Dahil siya smoker yan. Pinag-pray ko. Pero kumilos ang Diyos. Ngayon, grabe magpatotoo. Binago siya. At ngayon, may Bible study na sa bahay niya at dumadalo na rin sila ng Sunday service. At yung mga anak, nagigitara na rin. Amen. Yun sabi ko, yan ang plano ng Panginoon, Chito. So yung kapatid ko, yung asawa ay kandado, yung sa kanilang church sa Central, kung merong magpapalit ng damit doon sa imahen, yung asawa niya at saka isang matanda sa gatid ang may autoridad. Pero purihin ng Panginoon, hindi ako nagsawang bahaginan siya. Nangyari, dinala ng Hong Kong at doon nakadalo at nagpapatotoo. Sabi nga niya, Kuya, nagulat siya, no, ang church, okay, nagpatotoo. Kasi yung church na yon, pinupuntahan ko sa abroad. Ay sabi ko, glory to God. Ang sabi niya, Kuya, ito sabi ko, salamat sa isang pastor na nagtiyaga sa akin. Kinukulit ako kahit hindi ko siya pinapakinggan. Salamat, hindi nagsawa. At ito, namunga na. Ngayon ako ay Christian at ngayon ginagamit sa Hong Kong bilang Bible teacher. Kasi ang pangako ng Panginoon, you and your household. Kaya huwag kang mainip. In God's perfect time, ang nanay at tatay mo, ang asawa mo, ang kapatid mo, madadala mo sa Panginoon. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon, you and your household. Amen? You and your household. Kailan ba tayo nagsimula sa life in Christ? Yung mga dati mga kabataan, ayun, nandiyan mga kabataan nung araw. Di ba? Na ngayon ay mga professional na. Ngayon kasama nila kanilang pamilya. Kaya ang direction sa bawat isa, you and your household. At yun ang kwento ng buhay. Ikwento natin si Jesus sa pamangkin mo, ikwento natin si Jesus sa tatay mo, ikwento. Huwag mo ikukwento na, ay ako'y nasa life in Christ. Huwag. Sapagkat pag dumating yung religion na itinataas mo na. Kailangan si Jesus ang ikwento mo sapagkat sa langit, magkakaroon na tinatawag yung universal gathering. Hindi na itatanong kung ikaw ay ano, Church of God, JIL, Jesus Said, Life in Christ, Word for the Word. Hindi na pag-uusapan sa langit yun. Isa lamang ang pag-uusapan,
Tinanggap mo ba si Jesus at naniwala sa Kanya? Amen. So, palakpakan ang lahat ng believers of Christ. So, we must promote the name of Jesus rather than the name of the church. Amen? Amen po ba? Kasi minsan alam nyo, chairman ako ng buong mga pastor dito. Ramdam ko yung mga pastor sa bukid. Pag nagkukwentuhan na yung malaking church, ang pinag-uusapan magkano tithes and offering nyo. Sana ang Sunday service nyo, hindi aircon. Kaya yung mga church in Tacubo, hindi makibo. Nako nyo po ba? Amen? Siya nakatira pastor nyo. O pastor namin nasa kondo. Nawawala yung sanctity of God's calling to every believers. At nangyayari, nagpapaliksahan, sikat ang church, malaki ang church, maganda ang church. Dapat ang pasikatin si Kristo. Amen? Itaas natin si Jesus. Another na lang yun, pag talagang napuri na, bilang pasalamat, dahil ginamit ang Diyos ang church for you. But one thing, Jesus saved us. Kaya the number one goal of why the will of God is to be saved. You and your household. So, wag tayong papayag ng ating pamilya ay hindi makwentuhan ng kaligtasan. Amen? Amen po ba? Sabihin natin, kwentuhan natin sila. No, kasi tao, iba't iba pinagkukwentuhan, di ba? Amen? Kwento ng buhay ng mabuhay. Kaya nauso yung Martes. Marisol. Ako, ang dami. Nakuha niyo po ba? Pero sa atin, mas maganda natin pagkwentuhan si Jesus. Amen? Bagamat tayo sinusubok ng panahon, tayo pinalalakas ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Jesus. Babasahin ko po sa Tagalog ang Acts chapter 16. At sila inilabas sila, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa verse 31 ang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Jesus. Sabi natin, manampalataya. Sabi natin, manampalataya. Means, ang sabi dito, at maliligtas ka, ikaw at ang sambahayan mo. At sa kanila'y sinalita niya ang salita ng Panginoon, pati ang lahat na nanga sa kanilang bahay. Sabihin natin, sa kanilang bahay. Kaya makita natin na sabi dito, uulitin ko, sa verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. So makikita natin dito, the Bible declare the object, sabihin natin, object of our faith is no other than the Lord Jesus. Walang object. Hindi si Pedro, hindi si Jose, hindi si Maria. Ang object ng ating faith, si Jesus, because Jesus will save us. Amen? He is a good brother, Joseph. He is a good sister, mother. Blessed Mary. He is a blessed Mary. Hindi natin inaalis, pinagpala siya. At mas maganda nga, maging katulad tayo ni Maria, na tayo ginamit ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pero, ang kaligtasan, iba na. Doon ka sa ipinanganak ni Maria. Sino pinanganak ni Maria? Sino? O, doon ka sa kaligtasan. To give praise, you really praise God. Thank you, beloved Mary. But with regard to salvation, thank you, Jesus. You are my Savior. Amen. Amen po ba? You and your house. Kaya, the object of our faith is the Lord. And we are preaching the greatest story of the cross. We are preaching the greatest story of Jesus about the salvation. And the basis of our faith, no other than your Bible. Kumukuha po tayo ng aral sa Biblia. Wala tayong blue book,
Wala tayong red book or another book. But we have the only one book, the living word, your Bible. Amen? Kaya basahin natin. Yan tayo, pinag-aaralan natin. Okay, number 2. Tatlo lang ito. Number 2, what the will of God in our families. Number 2, their lives will be healed and transformed. Nabaguhin ng Diyos ang buhay natin at ito ay kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabihin natin, I believe for the great transformation and healing of God to our families. Kasi alam nyo, ang pamilya natin, maraming kwento. Amen? Maraming sakit. Maraming issue. Amen? Pero pagka ang Panginoong Hesus ay umayos, ayusin niya yan. Kaya babaguhin ng Diyos ang ating families. Amen? Hello? Yung dating tatay mo sa bungero, ngayon hindi na. Dating lasenggo, ngayon hindi na. Kasi tinatransform. Amen? Kasi ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. And that is the will of God, family. To heal and transform from glory to glory to glory. Kaya ngayon, makita natin, maraming families talagang winawasak ng pamilya dahil ang magulang, ang tatay, natututo magbisyo, nagsusugal, nung pinagpapala na, nalimutan na. Pero tandaan nyo, the great transformation of the Lord ay kikilos when Jesus Christ freely move to our family. Papatan ng Diyos ang inyong buhay. Paangat na paangat. Amen? Paasenso ng paasenso. Amen? E po ba? So allow me to kwento si Lani, di ba? Yung bahay niya sa Guadalupe, binabaha tayo doon. O di ba? Pagpupunta ako doon, nakabota, sasalubungin ako yung narding. Pastor, teka, kukuha ko bota kasi ang tubig hanggang doon. Ang bahay hindi tapos. Walang finish. Pero nung makarating ako sa bahay sa Kabuyaw, so blessed. And that is the promise of God. Kaya yung nararanasan nyo ngayon, ito yung pinunla ng panalangin ng tatay at nanay nyo na kayo ang nag-aakni. Na ako'y naniniwala, hindi lang yun pagpapala sa inyo, kundi higit yung eternity which is the Lord Jesus Christ. Amen. May dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng communication. May dahilan kung bakit nakapunta ako sa inyo. May dahilan. Ako ganun eh. Pag ang Diyos nagbigay ng open door, hindi kita titigilan hanggat hindi mangyayari kalooban ng Diyos sa iyo. And praise God, God, ang tatay mo, tuwa doon. Amen. Sa magkakapatid. Palapakan natin ang Panginoon. Nasabik lang ako sa mga kapatid. Pasensya na kayo, ha? Kasi talagang doon nagsimula ako ng Bible study, si Kuya Narding. Galing abroad siya nun eh. Kaya yung kwento na natanggap niya sa abroad, sa Saudi, hindi niya sinarili. Kaya pagdating sa Guadalupe, isinir sa kanilang nanay, isinir sa kanilang mga anak. Ayan, nadamay na sila Ate Silvia, sila Ate Cora. O ngayon, kalaan Nanay Becky na rin nakarating. Amen? Amen. At sa buong lugar ng Guadalupe, parang Decapolis, na ikwento si Jesus. Kaya ang mga tao, amazing. At hindi lang yun, one day, marami pa ang maaabot ng kwento ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, mga taga San Nicolas, San Diego, yung kwento ni Jesus ay ikwento natin. Huwag niyo ikwento ang life in Christ. Huwag niyo ikwento si Bishop, kasi si Bishop hindi perfecto. Ang ikwento natin si Jesus na nagbago ng buhay, kay Bishop, nagbago ng buhay sa inyo. At tiyak ako, may kaligtasang magaganap sa tao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
The lives will be healed and transformed. Hindi lang po ugali babaguhin ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is a new creation. Hindi lang po buhay sa atin. Babaguhin ng Diyos pati kabuhayan nyo. Amen? Amen po ba? Ayun, nagpatotoo yung ating mga adult. Amen. Ila Ate Menchi, dati, di ba? Umuupa na sila doon sa bakery, may kaagaw pa. Di ba, Kuya Landeng? Pero nung nanampalatasa sila kay Jesus, diniklir namin, naniwala sila kay Jesus, hindi kay Bishop. Doon sa Word of God na binitiwan. Ngayon, may sarili nila. May sariling bahay pa. At magbibilang pa. Amen. Yung mag-asawa ni Jeff, noong una kami nagkita-kita niyan, pag hindi nakakadalo ng owner, nabasa dahil ang bubong ng owner, tolda. Indalaw kami bumisita ni Pastor Conrad, kita ko yung maliit at tindahan. Nag-pray kami doon. Sabi ko, naniniwala kayo ng Diyos, palalakihin ito. Ngayon, supplier na sila ng bigas, ng mga feeds. And one day, baka magkaroon na kayo ng malaking grocery. Amen? Makakabili kayo ng malaking lote. At naandun, kikilalanin, Uno Dos Grocery, where the Lord Jesus exalted. Amen? Ngayon, yung owner, pajero na. Okay tayo yung kulay puting pajero doon? O, kanya yun. Kasi hindi lang babaguhin ng Diyos ang ugali. Pag ang Diyos nagsimula magbago, from inside going to outside. Kasi bakit? Pag binago ng Diyos outside, baka hindi ready inside, yayabang ka. Amen? Hello? Kasi napaliguan ka, nalunod. Nalunod ka. Pero ang binabago ng Diyos sa atin, from within, inihahanda puso mo, inihahanda ang buhay mo. Kaya pag ang Diyos nag-promote sa'yo, darating mo, pangarap mo, alam mo lahat, ito ay ibabalik mo sa Diyos na buhay. Salamat, Jesus. Amen ba? Palapakan natin, Panginoon. So let us exalt the name of Jesus. Change. Ba't ko nasasabi yun? Kasi alam nyo, bilang pastor, ako kayo pinagpipray. Hindi lang ako nakututuwa pag kayo nadalo. Tutuwa tayo. Pero ino-obserbahan ko buhay nyo. At yun ang lagi ko iniluluhod sa Diyos. Lord, baguhin mo sila. Itaas mo ang kanilang antas sa pananampalataya. Itaas mo ang kanilang kabuhayan. Dahil kay Diyos ang pagpapala. At ngayon, nakita ko. Amen? Sa Guadalupe, yung pamilya nila, Mami, nagsisiksikan sa Guadalupe. Pag dumating kami doon, tigi-tigi sa kwarto, magkapasawahan. Naandun. Pero when the Lord moved, ngayon may tigi-tigisan ng bungalow doon sa isang compound. Amen? Amen po ba? Sabihin natin, glory all to God. Hindi lang yun ang gagawin ng Diyos. And me and my wife, our family is the living testimony when we start. At ang laging niluluhod ko lamang, Lord, maging malapit ka sa pamilya. Dahil ang hahango sa buhay natin, walang iba kundi si Lord. Hindi tayo maihahango na magandang ekonomiya. Hindi tayo maihahango. Ng bagong presidente, ng bagong sektor, ang Diyos ang maghahango sa iyo. And I'm so proud, yung mga ating mga young professional na ngayon ay may mga bahay, may mga anak na kayo. Minsan, pag nakikita ko yun, nakatingin lang ako sa inyo. Pero I'm so grateful to the Lord. Bakit? Sapagkat lahat kayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Last, before we proceed to our prayer, magkakaroon po tayo ng corporate prayer and declaration. And all of them will be served God.
Matapos mo maligtas ang lahat ng pamilya, ay gamitin ng Panginoon. Sabihin natin, serving God. Alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman yung ikaw ay magre-resign, magpo-full time. Hindi po yun. Sa katawan ni Kristo, iba-iba tayo ng bahagi. Amen? Amen po ba? Yung ating mga community pastor, some of them working. Hindi naman full time niya sila. Nagbigay lang ng oras upang maglingkod sa Diyos. Meron po tayong kababaihan, meron tayong ushering ministry. Just get in touch with them. Sabihin nyo, ba ako maging ushering? Ano ba requirement dyan? Matamis ngumiti. O, sabi nga, ngitian mo yung katabi mo. O, pwede ka ng ushering. Yung taga-salubong, nakakamay, good morning, welcome sa Life in Christ. May maganda kang boses, get in touch, Pastor Tim. Kung gusto mo naman ikay mag-dance-dance, hindi ka pa nirarayuma, get in touch, Pastor Joan. Alam niyo, marami pong area sa ating church that we can serve God. Kasi ano sabi po ng Bible, sa Joshua chapter 24:15, when Joshua experienced the blessed life, together with his family, the Joshua generation. And by the way, ito ay nasulat sa chapter 24. But do you remember, sa Joshua chapter 1, siya po ay naging successor. Long process, long journey. Joshua serving God in any way. Ano sabi niya sa verse 15? But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen? Hello? Kaya mas maganda maglingkod. Yung mga anak ko, malayo sa akin. Si Yuri, nagwo-work na. Kahit puyat-yak kagabi, mamaya lang ako tutulog, Papa. Tutugtog muna ako. Yung dalawang anak ko, si Steph nagpapakanta rin sa Dubai, si EJ nag-o-organ. Kasi sabi ko, anong success ang makuha nyo sa trabaho? That is only here on earth. Pero ang maglingkod sa Diyos, even in heaven, will recognize your service to God. For 37 years, as your bishop, as pastor, ang dami ko pinagdaanan, and I really not give upping the Lord with regard to service. Kahit ako'y hirap huminga, masabihin ko sa kapatid ko, Cavite tayo. Nakuha niyo po ba ako? Pagkatapos ng session ko doon, kasi nagtuturo ako sa school doon eh. Pagkaturo ko, uwi na ako, sa kotse lang ako natutulog. Pag uwi ko ng bahay, malakas na naman. Kasi sabi ng Lord, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. At pag pinalakas mo, minahal mo ang Diyos with all your heart, palalakasin ng Diyos ang puso mo. Because it is the Word. Lord, I love you with all my heart. So, occupy my heart, maintain my heart, monitor my heart. I love you with all my soul. So, take care of my soul. The way I see, I feel, I heard, I love you with all my soul. And I love you with all my strength. So that you need to preserve my strength. Because loving you is serving you. You know, Pastor Joanne, nagka-cancer din yan. But she really loved God. And today, he is serving the Lord. Amen? Amen? Walang dahilan para hindi tayo maglingkod. At pag tayo naglingkod, believe me, mark this word, God never left behind you. Hindi kayo huhuli ng Diyos. We experienced that. Talagang grabe. Sabihin ng grabe ang Lord. Amen? Kasi God will be exalted through our service.
So as I close, to win, to experience God's will, bring our family. We need to be a living testimony to your family. Amen? Sabihin natin, live a living testimony, be a living testimony to the risen God. Kaya sa atin lahat, mahalin natin ang kapitbahay natin, ang pamilya natin. Amen? And that is the first word, to love God. Love your neighbor. Amen? Amen po ba? Number 2, you need to be persistent in your prayer. For our family to be a blessing, you need to be persistent. Huwag tayong hihinto sa panalangin. Ang Diyos dumidinig sa panalangin. Amen? Amen po ba? Sa Tuesday, laboratory ko na uli. Sabi nga ng doktor hindi nagbabago ang skin mo. Kasi lahat ng dinadayalis, umiitim. Bagay, sabi ko, maitim na talaga ako. Pero sabi, hindi. Yung skin mo. Sabi ko, naniniwala ka, Dok, yan ay kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi ko, kasi ang prayer ko, kada ko iuupo, lilinisin lang ang dugo ko. Pagkalinis ko, okay na Hindi ako nag-i-struggle. In-approach ako ng head nurse. Pastor, December na uli, tayo gagawa ng program dito, ha? Ikaw magpipray. Sabi ko, ma'am, pwede ako mag-share ng Word of God 30 minutes. Bahala ka. May dahilan. Para kahit nandun ako sa loob, makapag-share. At nung nakaraang Friday, may nag-approach sa akin. Sabi sa akin Pastor, ikaw may nagbubuhos tubig. Yung parang binyag. Oo, sige, ikaw na magbinyag sa apo ko. Praise God, kinuha number ko. Kasi pag ako'y nandun, nagsishare ako ng Word of God Because anywhere we are, there is an avenue to exalt the name of God and serving God. Nasa tindahan ka, nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, pwede ka maglingkod sa Diyos. Ipanalangin mo kami. Amen po ba? Hello? Amen. O si nanay, hindi na nakasama sa paggayo. Pero nanay, ang panalangin ng edad na ganyan, dinidinig ng Diyos. Ang number 1 intercessor ko, yung aking pong 84 years old na nanay, buhay pa rin ngayon. Kaya sabi sa akin isang araw dumalang, Dini, gusto ko na mamatay. Nanay pa, bakit? Wala magpipray sa akin. Pag ikay na wala magpipray, mamamatay na. Hindi. Gusto ko mabuhay pa. Okay, good. Nakuha niyo po ba? 84. Alam niyo, ang mga nanay, sa kanilang limited physical service to his or her family, very powerful ang prayer ng ina. Ang prayer ng ama. At yun ay paglilingkod na. Yung ginagawa natin, pagbibigay ng ating offering, o tingnan nyo ngayon ang ating church. O yan, may second floor na. Sa Lunes, papasok po yung electrician, ikakabit na po yung air condition sa children's room. Ipag-pray lang natin, ulan ng pagpapala para palagyan natin ang kesamina. Ha? Amen po ba? Amen. Palapakan natin ng Lord. Tapos na next week yan. At kami nagpapasalamat, even me and the committee, Pastor Eli, Pastor Ira, lagi sila tinatanong ko, meron bang nagbigay? Kaya kung kayo convicted, kausapin nyo lang sila. Ako naman ay nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. At pag may nagbigay, sabi ko, may nagbigay. May nagbigay. Kasi alam niyo sa Life in Christ, maraming doktor. Alam niyo may doktor? Sa Church of Life in Christ, maraming OB-GYN. Ano ba yung OB-GYN? Saan galing yan? OB-GYN. Do you get? Saan galing ang speaker, Bishop? OB-GYN. Sino nagbigay? Kaya tayo nabubuhay sa bigay. Dahil marami sa Life in Christ, OB-GYN. At marami din sa Life in Christ, pediatrician.
Bigla ba i-deliver niyan? Paid na po yan. O, di ba? Sabi mo, paid yan. O, sino dito ang paid yan? Taas ang kamay. O, bigay ni. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi tayo kumakatok sa Koreano. Wala tayong Koreano support. Wala tayong Amerikano. Pero meron akong pamilya na katulad mo. Amen? Palapakan natin si Lord. Nung sinimula natin ito, wala tayong hawak, pandemic. At alam niyo yan. Ngayon, alam niyo po ba kung magkano na ito? 3 milyon na mahigit. Wala tayong utang. Amen? Palapakan natin si Lord. Bakit? Kasi part of serving the Lord, for us to be extension of God's blessing to fulfill the great will of God to His church. Kaya meron pong offering. Kaya meron tithes. Na minsan understood, but may tithes. Napupunta ba yan sa pastor? Hindi po. Hindi ko nga alam kung magkano pumapasok sa... O ayan, living testimony. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Amen po ba? Kaya pag may lakad ako, abunado na lang ako eh. Nakuha niyo po ba ako? Pero bakit to? Kasi alam natin, maging honest tayo sa Diyos. Ayoko pong manipulahin ang church. Amen? Pero kaya-kaya ko lumapit sa inyo. Nakuha niyo po ba ako? Kaya, be persistent in doing good prayer. At ako'y naniniwala, December, completely fully finished. Kasi tapos na po yung guest room, tapos na children's room, may mga CR na, ikakabit na lang, kompleto na rin. Then ito 3 room na lang dito, pero may materialis na. Pan-labor na lang ang hinihingi natin lumakpak. Amen. Amen po ba? So, nangyayari ito. Why? Because we have family. And biologically, sa atin, ba't ang pamilya yung nakakasurvive? Because your children supporting you. Right? Because of the family. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kami. Ay sabi nga naman, huwag ka na kumuha dyan pa para allowance. Kami na bahala sa iyo. Amen. Kaya purihin ang Panginoon, talagang hindi nagkukulang. Amen. Para nag-chat pa. Nagpadala na ako sa ATM. Praise the Lord. Saksak lang. Hindi ko tinatanong kung magkano eh. Lord, more. Kaya pag ako'y nag-grocery sa Pure Gold, sabi ng kapatid ko, ano yung babayad mo? Eto. May laman ba yan? Pinapadala. Nakuha niyo po ba? At ako sa pagtanda ko, salamat sa pamilya. Kaya kayo, huwag niyo kakalimutan ang pamilya niyo. Lalo yung mga young people, sa young people, mga young pro, pag pinagpapala niyo ang inyong magulang, pagpapalain kayo ng Diyos. Yan ang pangako ng Panginoon. If you extend your blessing to your parents, God will give you abundance life and long life. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit marami young pro umaangat ang buhay. Kasi pagbabalik ang kukwento nyo, number 1 yung sinusuportahan, ang pamilya nyo. Palapakan natin sila. Amen? Kaya don't forget. And I'm so blessed because I have a family like you na sa ating pong bahay, ako ay tinuturo yung tatay, salamat po. Amen. Tatapikin nyo lang si Bishop, ha? Amen. Para, Bishop, buhay ka ba ba? Hindi naman ganon. Prayer. Kasi lumalakas ako dahil din sa inyo. Una sa Lord. Kaya we are blessed because we have one God, one family, and one faith. Magpakalakas tayo sa pananampalataya. Dahil ang Diyos, hindi pa tapos ang kwento sa iyo.
mas marami pang magagandang kwento ang ituturo sa iyo. Amen? Ito ba yun? Sabihin nga natin, one God, one family, one faith. Ngayon, ang bawat pamilya magkapit-kapit tayo ng kamay. Tayo po'y dadalangin sa Diyos. Sige po. Go to your family. Pag hindi kumpleto kayo, join with your friends together with this family. Tayo po ay magkakaroon. Ay, si ate. Welcome. Magkakaroon po tayo ng gesture. Mamaya sa ating pong Holy Communion, yung bawat pastor, lapitan nyo ang inyong community. Mamaya. Pero ngayon, individual family muna tayo. Atin pong idadalangin sa Diyos, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is a faithful God. He is a God of generation and generation. Kaya yung pangako ng Panginoon kay Abraham bilang father in faith, dumalo ito sa kanyang anak na si Isaac. Dumalo din ito sa anak na si Jacob. At dumalo sa lahat ng spiritual Israelite and physical Israelites. At kasama po tayo doon. We are all recipient this kind of promises. Ang kailangan lang, magkaroon tayo ng one God. Yung Diyos ni Abraham, hindi po lang Diyos ni Bishop. Hindi lang Diyos ng life in Christ. What we need today is the Lord of Abraham, the Creator of heaven and earth, to bless our Father, representing every families. At ngayon, pumili kayo ng pinakamay edad sa inyong pamilya. Kung mother, kay lola kayo. Okay? Sa bawat isa. May gesture po tayo. Kung sino may edad sa inyong pamilya, the Abrahamic Covenant, ililehans nyo ang member ng inyong pamilya. Nanay, ililehans nyo ang mga anak nyo, ang mga apo. Mami, Ate Cora, sino magtatanda sa dalawa? Ate Cora, ililehans mo sila. Kung sino yung mas matanda, Abrahamic Covenant, going to Isaac, Jacob, and to his descendant. At ako'y magpipray na ang ating lahi ay ipipreserve ng Diyos. Ang lahi mo ay ibibless ng Lord. Mark this, because we have one God, we have one faith. Okay, kapit-kapit po tayo. Father God in heaven, the God of Abraham, we are now approaching the very throne of your grace, rendering this kind of prayer and gesture to all thy families as we gather here to have one God, one family, and one faith. Anumang tipanan mo ang binitiwan sa aming amang Abraham ay iyong kakalagan at padadaluyin sa mga susunod na saninlahi mula po sa may mga nangunguna sa pamilyang ito, sa kanilang tumatayo bilang may edad, mama, brother, bayaw, na nakatatanda sa kanilang pamilya na narito ngayon. Lord, sa pagdantay ng kanilang mga kamay, Father, let the heavenly agreement
fall as a generational blessing to everyone. In Jesus' name, Amen. Okay, ilehas niyo po ang inyong mga kasama. Ito, release blessing. Nanay, ilehas mo sila. We have one Lord, Ilehas sa loob. united in the Spirit. Okay, magmano pwede. With our praises on our lips and a sword in our hands, we are marching on this hour as we possess His land. We are the people of the Lord. We're a holy nation, a chosen generation, Lord, to show God is great. We are the people of the Blessing upon Lord. blessing. We're a holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. We are the people of the Lord. Ngayon, nais ko lang pag-pray natin ngayon. A gesture. Kung meron tayong pamilya, I want to recognize at tumatayo naman panganay sa atin. Ako po ay hindi na makaikot sa community. Pero I feel the strength of God. And one day, makakarating din ako sa inyo. But today, I want to pray yung tumatayong panganay sa Life in Christ. Yung ating po mga pastor, please come. Mga pastor, please come. Pastor Tim, Pastor Conrad, Pastor Ira. All the community pastor, please come. Dahil ngayon po ay ang October ay Pastor Appreciation. Dito kaya? Pastor? Joel? Ha? Dito kayo sa gitna. Then ang ating coordinator sa women, sa ating Nori, please. Sa kalalakihan, Pastor Corachino. Ha? Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Okay, dito. Anak dito, buntis. Si Pilipos. Si Kat, evangelista po, asawa ni Diyos. Siya po ang nag-handle po ng ating card Bible study. Si Cindy sa Rizal, sa all dancer and music, Pastor Tim, and Pastor Joanne, Pastor CJ, para po sa Nicolas, Pastor Ivan sa Rizal, Pastor Cora de Pastor Ira, sa Young People and Head ng Community, Pastor Eli sa Guadalupe, Triangulo and Young Pro, Pastor Is, OJ, si Bossing sa Bria, si Pastor Areya, San Diego, si Ate Nori sa Women's, at sa San Miguel, si Pastor Manu. Without this team, walang lakas si Bishop. God is given is my strength. Pero kayo nagpapasalamat sa kanila. Dahil minsan, linggo na lang kami nakikita. Pero hindi nila napapabayaan po ang ating church. Kaya laging dasal ko sa Diyos, Lord, i-bless mo sila.
Kaya, communities, under this pastor, bless your pastor. Submit to them, honor them. Amen? Pasalamatan niyo sila. Sabihin niyo, salamat. Lalo iba sa kanila, mga nagtatrabaho po yan eh. Si CJ, nag-work, Ivan, sila Eli, lahat po sila halos. Kaya pag may nagtatanong po sa akin ng mga pastor, ba't nyo na i-maintain ang life in Christ? Lalo na ang inyong project. Sabi ko, because of the man and woman behind me, these pastors and the congregation. Amen? Dahil masaya ang pastor, dahil masaya ang kongregasyon. And today we are celebrating. At ipag-pray sila. Stretch your hand. Lord, salamat. In Acts chapter 3, Peter said, wala kaming ginto at pilak, but what I have, I give it to you. The Lord Jesus, His mighty provision. Lord, itaas mo ang antas ng pamumuhay ng mga pastor na ito bilang nangangalaga. Sapagkat sinabi mo sa aklat ng Pedro, pagdating ng Pangulong Pastor, tatanggap kami ng mga korona na hindi kumukupas. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mga pastor na ito na niregalo mo sa Life in Christ bilang lakas, bilang bibig, bilang paa, bilang kamay upang mapangalagaan ang kawan ng buong Life in Christ. Pagpalain mo rin ang mga tahanang pinagdadausan ng mga community house churches. Pagpalain mo sila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Thank you.